Ano nga po ba ang gout? Sino naman yung mga tao na kadalasang naaapektuhan ng gout? Ang gout ay isang uri ng rayuma. Kapag nagkaroon pa ng komplikasyon ang mga pasyente ng gout, kadalasan nagkakaroon din ng sakit sa bato. Alam nyo ba na ang gout noon ay tinatawag na sakit ng mayayaman? Pero ngayon, kahit sinong Pilipino ay maaari ng tamaan nito. Ang sakit na ito ay maaaring makagambala sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na kapag bigla na lang tayong hindi makalakad dahil sa matinding kirot. Magandang araw mga kabarangay Belkens. Ako po si Dr. Jeffrey Santiago at samahan niyo ako ngayong episode ng Real Talk with Doc upang alamin ang tungkol sa gout. Alamin natin kung ano nga ba ang gout, ano ang sanhi nito at paano natin ito maiiwasan. Mga kabarangay Belkens, sabay-sabay nating i-welcome si Doktora Marica Lazo Uyloan. Ikinalulugod ko na maibahagi ang aking kaalaman tungkol sa gout sa ating mga manonood ng programang Real Talk with Doc. Welcome to the show po, Doc. Bago po natin simulan ang talakayan tungkol sa gout, maglalaro muna tayo ng isang mabilis na segment, Doc. Tinatawag po itong Flash Talk with Doc. Dito, magbabanggit ako ng ilang pagkain at sasabihin niyo po kung ito ba ay titikman o iiwasan ng mga taong may gout. Game na po ba kayo, Doc? Game na, Dr. Jeff! Unang pagkain, Doc, lechon. Titikman. Isda tulad ng sardinas at dilis. Iiwasan. Chicharon. Iiwasan. Mani. Titikman. Gulay po, Doc, tulad ng kangkong at talong. Titikman. Saging. Titikman. Beer at alak. Iiwasan. Munggo. Titikman. Ayan mga kabarangay Belkens, tandaan natin yung mga pagkain na maaaring makasama o makatulong sa mga taong may gout. Para buksan ang ating talakayan, Doktora Marica, simulan natin ang tanong, ano nga po ba ang gout? Ang gout ay isang uri ng rayuma na sanhi ng sobrang uric acid sa dugo. Kapag ang uric acid sa dugo ay tumataas, nagbubuo ito bilang mga kristal at nagdedeposito sa mga kasukasuan. Nagdudulot ito ng pamamaga, pananakit, pamumula at pag-init ng kasukasuan. Karaniwan itong nakikita sa hinlalaki sa paa. Ngayon, ang gout ay isa na sa pinaka-common na rayuma sa Pilipinas, no? At ang bilang ng mga tao nagkakaroon ng gout ay patuloy na tumataas, marahil na rin sa pagbabago sa ating pamumuhay, lalong-lalo na sa diet. Dok Marica, nabanggit niyo po na yung gout ay parte rin ng rayuma. So, paano po ba namin masasabi na yung simptomas na to ay gout kesa sa dun sa common na rayuma natin? Karaniwan itong nagkakaroon ang hinlalaki sa paa, ngunit maaari din itong tamaan ng ibang kasukasuan tulad ng sakong, bukong-bukong, tuhod, siko at mga daliri sa kamay. Bukod sa pananakit, nagkakaroon din ng pamamaga, pamumula at pag-init o matinding parang nilalagnat ang mga kasukasuan. Sa mga ibang mas malalang kaso, nagkakaroon din ng parang bukol o parang naipong uric acid sa ilalim ng balat sa paligid ng kasukasuan. So ito yung mga typical na sintomas ng gout. Kapag nagkaroon pa ng komplikasyon ang mga pasyente ng gout, kadalasan nagkakaroon din ng sakit sa bato. So kung ikaw ay merong nararamdaman ng mga sintomas na ito, mas mahalaga na kumonsulta na sa iyong doktor upang mabigyan ka ng tamang lunas sa nararamdaman mong sakit. Ayun, hindi naman pala talaga basta-basta yung gout, Doktora Marica. Madami siyang komplikasyon. Ngayong alam na natin, sino naman po yung mga tao na kadalasang tinatamaan o naaapektuhan ng gout? Ang karaniwang naapektuhan ng gout at nagkaka-gout ay ang mga kalalakihan, lalo na ang mga nasa edad 30 hanggang 50. Pero nagkakaroon din naman ng mga mas bata, pati ang mga kababaihan, lalo na yung mga nagmenopause na. Malaki rin ang tsansa mong magka-gout kung ang uric acid level mo ay mataas. So pumapasok na dito yung mga taong mahilig sa mga pagkain mataas sa purines, tulad ng laman loob, seafood, karne, at processed food. Dito na rin pumapasok ang mga taong mahilig
uminom ng alak, lalo na ang beer at hard liquor. Ang mga tao din na may lahi o may family history ng gout ay malaki ang tsansang magkaroon ng gout. Pati na rin yung mga may ibang medical na kondisyon tulad ng high blood, diabetes, sobra sa timbang o obesity at kidney disease o sakit sa bato. Ito yung mga kondisyon na nakakapagpabagal ng metabolismo ng uric acid at nakakapagpabagal sa paglabas ng uric acid sa katawan. Huli, may mga pasyente din na umiinom ng mga gamot na nakakapagpataas ng uric acid tulad ng ilang gamot sa high blood, tulad ng mga diuretics at aspirin, pati na rin yung mga gamot sa TB. So ito yung mga pasyente na kadalasang nakikita namin na nagkakaroon ng gout. Salamat po, Dr. Marica. At ngayon, babalik naman po tayo dun sa Flash Talk with Doc. Totoo po ba na yung mga nabanggit nating kaninang pagkain ay nakaka-induce ng gout? Pwede po ba kaming humingi ng konting paliwanag? Unahin po natin, Doc, yung lechon. Pwede ka naman kumain ng lechon, pwede kang tumikim, lalong-lalo na kung pipiliin mo yung laman, no? Hindi yung taba at yung balat. At pwede kang kumain nito nasa 1 hanggang 2 hiwa kada kain at wag din madalas, no? At iiwasan mo din na lagyan ito ng sarsa dahil ang sarsa ay gawa siya sa atay ng baboy, kaya mataas ito sa purine. So pwede naman tumikim basta doon lang sa tamang dami. Doc, yung isda naman, yung sardinas at dilis, madalas po kasing tinatanong yan. Oo, iiwasan ito dahil itong mga isdang ito, lalo na yung mga dried or processed fish, ay mataas sa purines, ano? Kung gusto mo talagang kumain ng isda, pwede kang kumain ng tilapia, bangus, dalagang bukid, lapu-lapu, at hito. Pero wag din ganong kadalas at nasa tamang dami din, katamtamang dami. Doc, parang yung lechon po kanina, chicharon. Okay, ang chicharon naman kasi ay gawa sa balat ng baboy, ano? So sabi ko kanina, yung balat ay iiwasan sa lechon. So sa chicharon, gawa ito sa balat at taba ng baboy. So kailangan iwasan siya as much as possible kasi mataas siya sa purine. Doc, yung mani, yan yung kadalasang tinatanong sa atin sa clinic. Mm-mm. Ano na po ba ang say nyo ngayon sa pagkain ng mani? Ang mani ay pwede, titikman siya. Pwede siyang kainin sa mga pasyenteng may gout dahil mababa ang purine level nito. Lalo na ang mga boiled, pag niluto mo siya ng boiled or lightly roasted na mani, tsaka yung wala masyadong mantika at asin. So pwede kang kumain mga nasa 1/4 cup or 1 dakot ng mani, pero syempre, wag din sosobra, wag din madalas. Opo. Doc, paano naman yung mga gulay katulad ng kangkong, mga talong? Sa gulay, hindi ako nagbabawal. Pwede silang lahat tikman dahil mababa naman ang purine level ng karamihan sa mga ito. Mas mababa din ito kesa sa animal protein o sa karne, seafood, ano? So pwede namang kumain ng kahit anong gulay. Sa mga prutas naman po, Doc, Mm-mm. pangkaraniwan katulad ng saging. Sa saging at kahit anong prutas, wala din akong pinagbabawal. So pwede ring tikman ito, pwede kang kumain, lalo na ang saging ay mataas sa potassium at dietary fiber, maganda ito sa katawan. Doc Marica, paano naman po yung mga beer at alak? Okay, ang mga beer at alak ay alam naman natin ang mga alcoholic beverages, mataas yan sa purine content, lalong-lalo na ang beer. Mas mababa ang purine content ng mga hard liquor tulad ng whiskey, vodka, gin, rum at brandy. Pero ang mga ito, nakakapagpabagal naman sa pagpalabas ng uric acid, no? Pag-flush out ng uric acid sa katawan. Ang mga alcoholic beverage din ay mga diuretic, no? So nakaka-dehydrate sila at kapag ikaw ay dehydrated, nakaka-trigger din ito ng gout. So kung ikaw ay gusto mong uminom, pwede ka naman siguro, ang pinaka-safe ay uminom ka ng red wine, pero siguro mga nasa 150 ml o less than 1 glass at wag din madalas at wag din madami. Pero lastly, Doc, yung laging tinatanong sa clinic, munggo. Okay, ang munggo napaka-controversial niyan, no? So kontra sa mga alam natin dati, ang munggo ay pwede na siyang tikman sa gout, pwede na siyang kainin. Hanggang mga nasa kalahating mangkok ng lutong munggo ay pwede mong kainin kasi hindi naman ito ganun kataas sa purine. Dr. Marica, para po sa inyong closing remarks, ano po ba yung pwede nyong iwanan sa ating mga kabarangay Belkens para mas madali nilang matandaan kung paano iiwasan at mape-prevent po itong gout?
Mga kabarangay Belkens, real talk lang ang gout ay isang sakit na maaring makatama sa sino man, bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Ngunit maaari natin itong iwasan o kontrolin sa pamamagitan ng tamang pamumuhay at lalong-lalo na ng wastong pagkain. Sa pamamagitan ng balanced diet, regular na ehersisyo, pag-inom ng sapat na tubig at pag-iwas sa mga pagkain at inumin na mataas sa purines na nakakapagpataas ng uric acid, maaari nating iwasan ang sakit na dulot ng gout. Kung ikaw naman ay nakararanas ng mga sintomas na sinabi kanina, ang pamamaga, pananakit, pamumula at pag-init ng mga kasukasuan, mahalaga na kumonsulta ka na sa iyong doktor upang maiwasan ang mga komplikasyon na ito. Maraming salamat po, Dr. Marica, sa pagbabahagi ng inyong expertise. No, hindi po basta-basta pala yung gout na minsan ay pinagpapasawalang bahala na lang natin. Mga kabarangay Belkens, tandaan natin na hindi lang gamot ang solusyon sa gout, kundi tamang pamumuhay sa pamamagitan ng malusog na pagkain, sapat na pag-inom ng tubig at aktibong pamumuhay. Maiiwasan natin ang sakit na ito. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya alagaan natin ito araw-araw. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang Belkens para lagi kayong updated sa mga kapanapanabik na episodes sa kalusugan. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Dr. Jeffrey Santiago At ako si Dr. Marica Lazo Iloan para sa Real Talk with Doc.